Sa isang baryo, may isang magsasaka na hindi na umaasa. Si Tano, hindi dahil tamad siya, kundi dahil pagod na ang puso niya sa paulit-ulit na pagkawala. Habang ang iba'y masaya sa ani, si Tano, tahimik lang, walang reklamo. Ngunit sa loob, unting-unti siyang naubos. Isang araw, natira na lang sa kanya ang huling supot ng binhi. Hindi ito basta binhi. Ito na ang huling pag-asa niya. Sa daan, may nakita siyang bata. Gutom, nangihina, at walang-wala. "Kuya, kahit kunti lang." Alam ni Tano, kapag ibinigay niya ito, wala nang matitira para sa kanya. Wala nang bukas. Ngunit pinili niya ang tama kaysa madali. Ipinigay niya ang kalahati sa isang batang hindi niya kilala. Sabi ng bata, "Hindi mo ito pagsisihan." Hindi niya naintindihan ang sinasabi. Dahil para sa kanya, wala na rin naman siyang aasahan. Kinabukasan, itinanim niya ang natitirang binhi, hindi dahil umaasa pa siya. Dumating ang matinding init. Sumunod ang malakas na ulan. At ang mga insektong sumira sa pananim. Parang pilit kinuha ang huli niyang pag-asa. Sa puntong iyon, handa na siyang sumuko. Handa na niyang tanggapin na hindi lahat ay para sa kanya. Ngunit isang umaga, may napansin siya. Ang mga palay na akala niya mamamatay ay nakatayo pa rin. Mas matibay, mas luntian, parang hindi tinablan ng pagsubok. Sa gitna ng lahat, may isang butil na tila may sariling liwanag. Biglang lumitaw ang batang tinulungan niya. Ngunit iba na siya. Hindi na gutom, hindi na mahina. Ang butil na yan ay bunga ng pinili mong kabutihan. Hindi pala siya ordinaryong bata, kundi isang bantay na sumusubok sa puso ng tao. Hindi lang niya nailigtas ang kanyang ani, nadagdagan pa ito ng higit pa sa kanyang inasahan. Ngunit ang tunay na himala, hindi ang dami ng kanyang ani, kundi ang pagbabago ng kanyang puso. Mula sa isang taong nawala ng pag-asa, naging dahilan siya ng pag-asa ng iba. Kapag binigay mo ang huli mong meron, hindi iyon nawawala. Yan ang nagiging simula ng himalang hindi mo inaasahan.